po ay sa aklat ng mga ngaral, yun po ay utos sa ating kapangkulan ng tao na ang Diyos ay sampahin sa buong araw ay buhay. Kaya bago tayo po magsimula, tayo po ay nanalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, pinipili ka namin, sinataas sa mga ito. Niluwalhati namin, Panginoon, ang kapalang pangalan. So kung Panginoon, na sa umaga ito ay kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa aming buhay. Salamat sa kalakasan. Salamat sa bawat biyaya at pagpapala na aming natatanggap. Salamat sa umaga ito, Panginoon. Isang patuloy na binibigay na kayo ng panibagong araw at panibagong pag-asa na upang kami, Panginoon, sa araw na ito ay umaharap, Panginoon, sa iba't ibang klase ng pagsubok at aming, Panginoon, naroon ng iyong pangunat at sa atin. Maraming salamat sa katagumpayan ng Diyos. At sa umaga ito, sa iyong salita na aming maririnig, Kuha, Panginoon, ito siya manguna. Patuloy ka magturo sa amin ang iyong karunungan, kaalaman, sa patuloy na kahit, Panginoon, sa aming buhay, upang aming maunawaan at aming maintindihan, Panginoon, ang iyong mga bawat talata, Panginoon, na aming mababasa. Maraming salamat sa iyo, Diyos, na nagkakatiwala namin sa iyong oras na ito. Sa ngalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay? Patuloy pa rin po natin tatalakayin yung salitang faith o yung pananampalataya. Sa buhay ng isang tao, napakahalaga ng isang pananampalataya. At kahit sinong tao o kahit sinong nabubuhay sa mundong ito, lahat po yan ay mayroong pananampalataya. Nga lang ay mayroong kanya-kanyang antas ng pananampalataya. Kahit sabihin mga hindi Kristiyano, mga natawag natin, mga unbeliever o mga ordinaryong tao lang na hindi kagaya natin, meron po yung mga pananampalataya. Kasi nga, iba't iba nga lang ang antas. Bakit po? Kasi meron ibang kanya-kanyang nilalapitan. Pero tayo wala tayo ibang nilalapitan, hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, nararanasan natin muli at patuloy natin nararanasan iba't ibang mga pangyayari sa ating buhay na hindi natin sinasadya. Pero tayo lahat po ay nagiging subject sa lahat ng mga nangyayari. Kaya nga po napakahalaga ng pananampalataya sa ating buhay. Yan, sa aklat po, may mabibigla po kayo. Sa aklat po ng Lucas chapter 17, so, Lucas, kabanatang 17, talatang 5. Isa na pong babanggitin natin. Pero napakahalaga po nito at yung aral nito sa ating buhay. Pasahin po yung verse 5, chapter 17, verse 5. Nasabi ng mga apostol sa Panginoon, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Yan. Meron ba kayong naririnig na ganitong klaseng tanong? Sa panahon ngayon, meron ba kayong naririnig? O kahit sa ating mga sarili ngayon, tinatanong ba natin ang Diyos na dagdagan po ninyo, Panginoon, ng aming pananampalataya? Kasi ngayon, kailangan natin ng salitang pananampalataya na may apply natin sa ating buhay. Kung paano lalago yung ating pananampalataya. Kasi sabi yan, dagdagan po ninyo. Ayan, yung tanong eh. Kung ating pag-aaralan, yan po yung kaganapan yan, yung mga apostol po yan. Yung apostol nagtanong sa atin, Panginoon, kung titingnan po natin, kasama nila yung Panginoon, maaaring kaakbay pa nila, di ba? Oras, kasama nila kumain, pero ang tanong nila, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Sabi, sa kabila ng mga ginawa ng mga himala ng ating Panginoong Jesucristo, nakita din ang maraming pinagaling na may sakit, maraming pinakain, pero at tanong pa rin, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Piling nga po natin, naroon po yung tinatawag natin doon. Dagdagan na. Paano natin palalakasin yung ating pananampalataya. Ating po titingnan tulad ng ating Panginoon. Hindi pananampalataya, katulad lang ng isang butil lang mustasa, no? Pero malit lang yun, di ba? Pero pag siya ay tumubo, pero sa panahon niya, mustasa, malit na talaga. No? Malit lang. Pero sa Israel kasi, meron silang tinatawag kasi ng mustasa, yung buto ng mustasa, yung tinatawag na black seed. Yan po ay kapag katarubo po yan, parang bash yan. Parang pag yan, parang puno yan, siguro mga 8 feet ang taas niya. Yan po yung pag-aaral namin sa black, black din ang tawag. Pero mustasa yun.
kulay itim yung buhok. Kapag ang bumubuhay nga, namusbong po yan, mayroon po yan mga bulaklak na kulay dilaw. Yan. Malaming malabo yan. Yan po yung inihalin tulad ng Panginoon, yung mustasa. Yan po yung mustasa sa panahon. Hina. Nasabi, kung gaano yung inyong pananampalataya, kahit ang bundok, kahit inyong mapapalipat. Yan. So, dagdagan. Yan, tanong ng mga puso, dagdagan. Naalala ko tuloy na ako nasa isang kaibigan. Doon sa medyo kalayuan, may tinitingnan ako naggagawa siya, naggagawa sila ng bahay, naglalagay sila ng pundasyon. Naghahalo, diba? Yun yan, pagtatayo ka ng pundasyon, yun. May bakal. Ito naman, may bakal, may semento, may buhangin, may hard block, may graba, doon. Pero yung pose maliliit lang, okay na, pag tinignan mo. Kasi puro bakal. Kaya mga ilang saglit, biglang bumagsak ang pati. Biglang bumagsak po ito. Pinapainggan ko sila. At bumaksak. Sabi nila, kulang ang timpla ng semento. Kulang ang timpla ng semento. Parang, bahangin lang. Mas maraming buhangin, konti semento. Ano yun? Talagang pisipan. Pala yun. Sagot nila, dagdagan natin semento. Yan, sa ating buhay, napakalaga ng tinatawag ating pananampalataya. Dagdagan natin ang ating pananampalataya, pataasin pa natin ating buhay pananampalataya, palawakin natin yung ating pananampalataya. Yun naman yun. Pero ang tanong, paano? Yan. Kaya ang ating Panginoong Jesus ay nagbigay siya ng halimbawa. Yan, pag-usap niya mga puso ngayon, tayo naman po ang pinakausap dito. Napakalaga po. Ating pong titignan, narinig ng mga puso, ang kailangan lang nila ay paniwalaan. Yan, yun. Ito naman, sabihin sa'yo, palipatin mo yung kapamilitan, kahit balitan mo yung pananampalataya, kaya mong palipatin. Ang kailangan mo lang, magkaroon ka ng kaisipan ng katulad ng kay Kristo. Yun lang naman yun. Yun yung nais ng ating Panginoon sa kanyang mga puso. Magkaroon kayo ng katulad ng tulad sa akin. Katulad ko ng isipan. Yan. Karoon kayo ng kaisipan na ganito sa akin. Yan. Kasi kasama niyo ako. At magkaroon din kayo nito, isa, kaisipan. So, sa pagkagano'ng paraan, lalawak ang inyong pananampalataya. So, kailangan pala natin maniwala doon sa ating Panginoon. Magkaroon ng isang kaisipan. Kung ating pag-aaral, ano bang kaisipan meron ng ating Panginoon? Napakalang tayo. Kita po natin yan sa aklat po ng Filipos, chapter 2, verse 5. Kita po natin yan. Kinakita dyan ni Apostol Pablo, yung klaseng kaisipan meron ng ating Panginoong Jesucristo. Yung verse 1 hanggang verse 5. Nakita niyo po yan. Nandiyan po yung makikita po natin yung tinatawag natin yung kababaan. Yan. Ang isang taong may pananampalataya, meron siyang kababaan. Ayun, yung humble siya. Humble. Yan po. Isang taong may pananampalataya. Siya po ay nagpapakababa. Yan po isa sa kaisipan ng ating at katangian ng ating Panginoon. Sa Kristo, meron siyang kababaan. At kung didiretsuin po natin Philippians chapter 2, makita po natin doon, isang katangian ng ating Panginoon sa Kristo na kahit sa ay Diyos, ang sabi yan, binanggit yan, na kahit sa ay Diyos ay hindi siya nagpumilit na kapantay ng kanyang Ama. Sabi, ibinaba niya yung kanyang sarili. Yan. Yun. At siya ay naging tao at namuhay na katulad ng isang pinakamababang uri na tao. Yan po yung isang kaisipan na nais ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad upang ang inyong pananampalataya ay tumibay. At nakikita pa po natin yan, bukod sa pagpapakababa, nakikita po natin sa binanggit na Apostol Pablo, nandan din po yung binabanggit na pagsunod. Yan. Kaya, di ba? Pagpapakababa at meron din pagsunod. Yan ang isang magandang katangian ng ating Panginoon Jesus. Kaya dapat sabi niya, ito kayo dapat. Ano ako? Ito kayo. Magkaroon kayo ng kaisipan, ganito. Bukod sa kayo ay nagpapakababa, ang isang taong may pananampalataya, meron din siyang pagsunod. Napakalaga yun. Isang taong may pananampalataya, meron pagsunod. Ipilitan natin, di ba? May pananampalataya tayo. Pero kailangan natin sumunod. Paano yung mga nangyayari ngayon? May pananampalataya tayo, di ba? Kailangan natin sumunod sa batas ng gobyerno. Meron pa kayong inuutos. Ayan, wala mong pagsamba, walang mass gathering. Yun. Pero meron tayong pananampalataya, susunod tayo. Pero iba yung inuutos ng ating Panginoon. Sundin yung
kalooban. Ano yung kalooban ng Diyos sa atin? Ang kalooban ng Diyos, ang kagustuhan ng Diyos sa atin ay sambahin natin siya. Araw na ninyo, kailangan natin sambahin. Yun, tayo, may pananampalataya tayo. Kaya lang, sa mga nangyayari, wala yung pananampalataya. Nang una yung pagsunod sa akin. Nang una yung pagsunod sa gobyerno. Kaya sabi kagahapon, di ba? Bukusin natin. Kaya na binanggit ulit. Yung pagsunod, walang problema. Lalo na sa inuutos ng gobyerno, walang problema. Yung Romans chapter 12, chapter 30, napakalaga pala niya. Dahil binanggit yun yung pagsunod sa gobyerno. Yan, di ba? Gobyerno ng uutos eh. Bawal mass gathering. Yan, kaya syempre, lahat ng iglesia, lahat ng gathering, kasama iglesia dyan. Kasama ang mga Kristiyano. Ngayon, ang nagiging bunga nga lang, yung faith ng isang tao, medyo parang nagbulig. Yun. Para sa yung pananampalataya, yung pastor natin meron pananampalataya, ako meron pananampalataya, nakatingin kayo sa akin, mga miyembro. So, paano pa ako yung nag-wait? Paano pa kayo? Yun ang may problema. Eh ngayon, napakahirap. Kumbaga, dahil sa mga nangyayari, maraming pastor ngayon na nahihirapan silang kaalis ng mga miyembro nila kasi para nakita sa kanila sila nag-wait. Pero paano? Hindi masama na sumunod sa gobyerno. Pero, kung titignan po natin yung mga nangyayari, ito po ay hindi sa kaaway dito. Kaya sabi sa Romans chapter 12, offer your body, di ba? Offer your body as a living sacrifice. Again, lahat yun ay nauukol sa Diyos. Kung ito ay sasamba sa Panginoon, ito nga dapat. Yan. Ngayon, ang pagdating ng 13, ipagsunod sa pamahalaan. Romans 13, di ba? 13, kaasunod kasi yan. Ipagsunod sa pamahalaan. Ang tinutukoy po dyan, natural naman kahit tayo sa panahon ngayon, tayo po yung nagbabayad ng buwis, di ba? Pagsunod yan, pag di ka nagbayad ng buwis, abulin ka na, BIR. Kaso yun, hindi ka sumunod. Yan po yun. Sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, kasama po yan. Yung batas ng pamahalaan, kailangan po yan sundin. Kaya ang ating Panginoong Jesus, kung maalala ko saan version, diba, sinubok siya ng Pariseo. Ano ba ang mas mabuti? Ang magbigay sa gobyerno, diba? Yung buwis, pero usapan na yung buwis eh. Pero sagot ng ating Panginoong Jesus, ibigay mo ang kay Caesar, kasi sa option na kami, Roman Empire. Dapat ibigay nila yung buwis nila ro. Kaya sabi ng ating Panginoon, ibigay mo ang kay Caesar, at ang sa Diyos ay sa Diyos. So, magkahiwala yun. So, ganun. So, sa ating buhay, meron tayong pananampalataya, pero kinakailangan din po natin paababa. Yan. Sa buhay natin pananampalataya, meron din, ang panantangin pananampalataya, meron siyang pagsunod. Ito po natin sa aklat ng Philippians, chapter 2, verse 5. Kinakailangan lang natin, sabi ko nga muna, paniwalaan. Yan po ang nais ng ating Panginoong Jesucristo. Doon mismo na binabanggit niya sa kanyang mga alagad, dapat ganito kayo. Kung tayo kaya natin, maniwala kaya tayo. Kaya, tulog, palilipatin natin. Kasi nila naunawaan. Kaya nila, literal na palilipatin natin. Okay. And after noon, na sinabi na ating Panginoong Jesucristo, magkaroon sila ng kaisipan, maniwala sila, at susunod, ang kailangan lang natin ay makinig. Yan. Upang mapatibay, mapalawak, lumago yung ating buhay pananampalataya, magkaroon tayo ng kaisipan ng katulad ng sa ating Panginoong Jesucristo, at tayo po ay matutong makinig. Yan. Ang isang taong may pananampalataya ay kinig, sapagkat sinasabi sa aklat na Roma, sa pananampalataya ay bunga na paikinig, di ba? Sa Roma yan eh. Ang pananampalataya ay bunga na paikinig, at kapag at syempre, dahil kapag mayroong nangangaral, yan, kakaroon ng pananampalataya ng isang tao. Paano kung walang nangangaral? Yun eh. Kailangan matuto tayong sa aklat po yan ng 1. Nakita po natin yan. 5:24 na aklat po na 1. Tayo basa po. Para magbabasa rin tayo. Aklat po ng 1, 5:20. So, yan. Pinag-aaralan kasi natin yung paano natin mapapalago yung ating pananampalataya. 5:24, babasa po. Kanina. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa aking
ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi ilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Yun. Kaya yan. Napakahalaga po ng pakikinig. Dahil sa saan, dahil sa sabi. Pakatandaan niyo ito, pakatandaan niyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagturo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Nakikinig sa kanyang mga salita. Isa pala yan sa nagpapatibay, nagpapalawak, nagpapalago ng ating pananampalataya. Kumbaga kasama yan sa pundasyon. Nakikinig. Maraming tao ngayon, sa nakikinig, sa TV. Hindi wala, like streaming yun. Paano kaya yun? Pag-focus kaya yun. Ang hirap pakinig eh. Kaso, ang problema, dalawa ang tayo nun. Sigurado, pag nasa bahay ka, nakikinig ka ng live streaming. May sigurado, meron kang focus na iba. Habang nakikinig ka, malamang ginuruan. Ang hirap lang. Hindi ko alam kung meron may natutunan tayo sa ganyan. Kung natatry yun. Yun po. Sinabi ng ating Panginoon, tayo po ay dapat nakikinig. At pangatlo, di ko napapahabayan yan, ay kinig. At isa po sa napakalaga upang mapalawak yung ating pananampalataya. Dapat tayo po ay ang ating isip, yan, yung ating mata ay doon nakatingin sa ating Panginoong Jesucristo. Yan. Diba? Yun yung mahalaga. Nagdagat po ninyo yung aming pananampalataya. Sabi, ang kausap ay ang ating Panginoong Jesucristo. Pero sagot niya ay, kung, diba? Kung inyong pananampalataya, sabi, tingnan niyo ako. Yan, magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ko, makinig kayo sa akin, at sa akin lang kayo tumingin. Huwag kung saan tumitingin. Atin naman yung mga, atin yung mga atleta, diba? Yung Hebrews chapter 12, yung dito nakaraan, diba? Yun, dito ulit niyo yung paningin sa ating Panginoong Jesucristo na siya nagpapatibay at nagpapasakdal ng ating pananampalataya. Yun. Tayo kung saan tumingin. Sabi, i-focus natin yung ating mga mata, i-focus natin yung ating puso, focus natin yung ating pandinig sa ating Panginoong Jesucristo. Parang isang atleta na tumatakbo, grabe ko na ito kayo yung nakaraan, tumatakbo siya, pero wala naman siguro atleta na palingon-lingon, yan, sigurado pag lumingin ka, sabi ng ilang mga atleta, kapag ikaw na tumatakbo ng mabilis, kapag ikaw ay lumingon, nakakabawas ko yun ng nakakabawas ng bilis mo. Kaya nag-ibig panalo ka na, unahan ka pa. Kasi maraming discourage yun. Ang discourage yan. Kaya sabi ng ating Panginoon Jesucristo, sa akin na kayo tumingin. Kasi sa mundong ito, sa ginagalawan natin, maraming discourage. Marami tayong kinakarap ng mga pagsubok. Marami tayong kinakarap ng mga suliranin, mga problema. Problema sa anak. Yan. Problema sa financial. Problema yan. Lahat po yan. Problema sa pandemic. Po yan. Yan po isa sa ngayon na problema natin kinakarap ngayon. Titingin natin, napakarami pong mga alin-tuntuin yan. Bawal mo ba sa mga senior, bawal mo ba sa bata, nakaka-discourage. Bawal mamasyal, parang tinanggal lahat ng human rights. Kaya na pwedeng mamasyal. Pwede ka na dumalaw sa mga sa sementeryo, pwede na dumalaw 50%. Pero bawal mamasyal. Para sinabi yung para magsasaya ka, bawal lang. Pero pupunta ka sana, pwede. So, yun yan. Itoon ang paningin sa ating Panginoong Jesucristo. Hebrews chapter 12, verse 2, nabanggit ko rin. Ito pa. Yung pang-apat po, napakalaga po na ito. Kung tayo po ay nagpapahayag. Isang taong may pananampalataya, tayo po ay nagpapahayag. Din mga ating Panginoong Jesucristo, diba? Nung kausap ng mga apostol, sinabi niya, inihayag niya, dapat ganito ang inyong pananampalataya. Dapat kayo ay nagsasalita. Pinapakita ninyo yung kadakilaan, yung kapangyarihan ng Diyos sa inyong mga buhay. Yung po isang taong may pananampalataya. Na kahit sa iba't ibang mga pasulubok o problema, sinasabi niya na napakabuti ng Diyos. Yan, isang taong may pananampalataya. So, iba,
Ang hirap ng buhay. Wala na pananampalataya. Hindi natin alam kung anong susunod. Bukas, wala na. Tanda natin, kung pinapahayag natin yung kadakailangan ng Diyos sa ating buhay, makikita natin ng Diyos at papalain tayo ng Dos. Itilos ang Diyos sa ating buhay kasi po yung isang bahagi na tayo po ay mayroong pananampalataya sa Diyos. Yung mga nangyayari sa atin ngayon, nakita po natin kung pag-aaralan natin, dapat tayo po pinapahayag natin yung kabutihan ng Diyos. Tayo po ay nagpapasalamat sa Kanya kasi alam natin yung Kanyang mga salita. Alam natin yung salita ng Diyos na binabasa natin na nagbibigay sa atin ng kaalaman. Kapag nakikita natin yung mga ganitong nangyayari, sumasabi ko yung mga butan, taon, tatapin mo daw, di ba? Nag-aaguto na. Tapos sasabi ba raw si Taal? Yan, nangyayari. Pero, sasabihin ba natin, praise God. Diba? Nagpapasalamat tayo sa Diyos kasi malapit sa naman. On the way na on the way. Philippians chapter 5, nagtapos natin, di ba? Philippians chapter 5, verse 1 hanggang 11. Itapos natin dyan. Pinakita ni Apostol Pablo dyan yung mga nangyayari. Kasi yung kabanatang yun, yung po yung mga panahon na kung saan yung mga Kristyano ay naniniwala na dumating na ang Panginoon. Yung kaya pinakita ni Apostol Pablo na pagbabalik ng Panginoon ay katulad ng isang magnanakaw. Katulad sa mga nangyayari sa atin ngayon, nagkaagulo ang buong mundo, nagkakarera sila sa pagharap ng vaccine, pero wala naman talagang sakit. Ano tayong gagamutin? Pag-aralan po natin yung mga nangyayari. Kasi ang pangyayari po natin, pag-aaralan po natin yung ating panahon, nasa kahuli-huli ang panahon na po tayo. Kumbaga sa isang hagdanan, isang hakbang na lang po, factor na. Natuloy natin yun. Pinag-aralan po yung nangyayari ngayon, yung palang COVID-19, yung pala ay isang pandemic. Isang plano, isang plano na kung saan nakokontrol yung buong mundo. At kung titingnan, meron tayong karunungan, ito mo si Paul na, COVID niya. Kumahinga, COVID niya. Sipon lang. Pag sa palengke, naalala ko, nagkatabi ako, nakamalagay, ako. Parang kami ng Birman, hindi na kayo bumahin. Bingon pa sa akin, kaya hindi ka natinitingnan. Kasi understood kapag sinabi may COVID din, sigurado ka. Warang pinlag na nalagay. Kasi po, may konting lagdag. Isa pa ngayon, talagang magkakalagdag ka. Kasi hindi lang klima ngayon. Makinis. Kasi yan, paulan-ulan. Pag naambo na ngayon, sigurado magkakasok ka talaga. Lalo pag may resistensya mo, yan, trangkaso yan. Kaso, pag nagpa-check up ka, sigurado ko, lockdown siguro. Kaya kung nagka-side kayo, mag-ano ano yun na lang, wala yan. Kaya tayo, hindi mo na i-fix. Kung mamamatay man tayo dyan, hanggang doon na lang tayo, pero hindi dahil sa COVID. Hindi yun ang kalooban. Kung hanggang ngayon, kaya kaisantin pa natin yung next year, di ba? Alam nyo ba yan? Ano pa next year parang vaccine. Parang kinukondisyon na tayo. Sabi after noon ay sasabihin nila, okay na, meron ng vaccine. Katulad sinasabi ng Philippians na kapag sinasabi ng mga tao na payapa na, tiwasay na, biglang darating ang pamakan. Sabi, hindi natin alam, handa-handa po tayo. Ihanda po natin yung ating sarili. Kaya dito, pinapatibay natin, pinapatatag natin yung ating pananampalataya. Dahil bukas makalawa, sa isang linggo, isang buwan, next year, hindi natin alam, rapture na. Yun at isa sa isang tao may pananampalataya, yun ay pinapahayag na kanyang labi. Dapat tayo po ay nagpapasalamat na, praise God. But alam natin, kapag namatay ng mga pagsubok na yan, mas matindi pa mga tribulation yan, hindi natin dadanasin yan. Kasi bago mangyari yan, sigurado magkakaroon ng rapture. Yan yung isa sa anin, yan yung isa sa natin, stand natin, yung pre-trip. Siyempre, tayo lahat ay tinawag sa aklat ng Thessalonica, chapter 5. Na tayo lahat ay tinawag ng Diyos hindi upang parusahan. Hindi upang parusahan tayo. Ligtas nga tayo ng Diyos. Tapos paparusahan pa, makaranas. Hindi. Maliwanag po yan. Tayo po ay hindi makakaranas yan. Kung mangyari man yan, mga bagay niyan, darating po ang ating Panginoon sa Kristo. At hindi natin mararanasan, tinatawag natin Great Tribulation na yan. Di ba? Kasi
Para magkaroon ng tagaan eh. Tagapag-ayos eh. Maging okay na ang mundo pag meron ng ano. Pero sabi ng Biblia, distraction, become suddenly. Ihanda po natin yung ating buhay, pananampalataya. At ano po? Ito po natin yan, ito ang dapat ninyong gawin. Una, magkaroon kayo ng kaisipan, dapat naikinig, pinapakinggan, o nakapokus yung ating paningin. Tinitingnan natin yung ating Panginoong Jesucristo na siya nagpapatibay ng ating buhay, pananampalataya at nagpapasakdal. At yung sumunod yung dapat pinapahayag natin. Sinasabi natin yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Nakita po natin sa aklat po ng Psalms 105 verse 2. Yan po si King David eh. Sinasaysay niya, pinapahayag niya yung kadakilaan ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. At panglima po kung babanggitin yung tinatawag natin, dapat ang isang taong may pananampalataya ay gumagawa. Yan. Kumikilos. Yan. Yan. Sa class po ng James, chapter 2, verse 18. Kita po niya, di ba? Yung pananampalatayang merong gawa. Yan. Sabi mong meron kang pananampalataya, pero hindi mo naman ginagawa, yan. Wala yung patayo. Pa natin na kaya, simpleng ano lang. Meron tayong Kristiyano tayo, meron tayong pananampalataya. Pag sinabi ng gobyerno, sige, walang pagsamba. Ayun, wala talaga eh. Walang pagsamba. Pero kung ginawa mo yung tungkulin, nanalangin ka sa Diyos, sumamba sa Diyos, yun po yung tinatawag natin pananampalataya. Yan, napakasimple lang naman. Isang taong may pananampalataya. Nakita sa kanyang buhay, siya po ay gumagawa. Bilang isang Kristiyano, nakita sa kanyang buhay, yung kanyang pananampalataya. Sabi nyo ay na, maraming tao, merong pananampalataya. Pananampalataya sa ano? Pananampalataya sa tao. Eh. Iwala sa mga tao. Tandaan mo natin, napakalaga ng pananampalataya sa atin. At isa po, sinagit ko po yung nakaraan, hindi ko patatagalin ha. Yung kanyang buhay. Siya po ay lumalakad na mayroong pananampalataya. Ibig sabihin, yung kanyang buhay, yung kanyang pamumuhay, nakikita po sa kanya. Na siya po ay mayroong pananampalataya. Simple lang po. Bilang isang Kristiyano, tayo po ay kilala ng isang kapitbahay natin, di ba? Sinabi ikaw, may Kristiyano ka? Yan. Yan. Nagtanong sa atin, nagtatanong sa atin. Tama ka na. Kasi nakita sa atin. Nakupuan mo naman sa iba, hindi talaga nakikita. Tawag yung mga silencer tayo. Mga agent tawag yun. Mga Christian agent, hindi kilala. Parang balikatan. Balikatan yan. Christian balikatan parang. Malakad sa pananampalataya. Sa Apostol Pablo po, ganyan po ang kanyang stand. Sa aklat po ng Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 7. 2 Corinthians chapter 5, verse 7. Nasabi doon, kami ay nabubuhay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Isang pananampalataya pala ay hindi tinignan yung mga bagay na nakikita. Kung ang kanyang nakikita, yung mga bagay na wala, yung pala yung pananampalataya. Diba? Meron tayo, nakakalasa tayo, di ba? Pero spiritual na palasa, ano ba tayo? Wala, di ba? Pero yung pala yung tutukoy na po sa papo nyo, pananampalataya. Nung mabuhay, lumalakad sa pananampalataya. Kaya sinabi na po sa Pablo yan, dahil ang kanyang, siya po ay nabubuhay pa, makikita natin, lahat po naranasan niya, siya po ay mahirapan, usigin, nagupitin, paluin, magutom, yan siya po sa Pablo, nagutom. Kasi ginutom siya ng mga ano yun. Ng mga taga-Corinto, sa Corinto 5:7, ginutom siya ng mga yan. Kasi mga Pileko, mga Corinto. Pero mayayaman. Kaya sabi niya po sa Pablo, nabubuhay ako sa pananampalataya at laging malakas sa akin loob na iwan ang katawan ito. Ano yung katawan ito? Lahat nararamdaman ito, nagkakasakit. Diba? Nabubuhay. Yan, nasasaktan. Isang nga lang, titignan nga lang masama. Agad ko na, yan, hindi na katan. Yan tayo eh. Kaya sabi niya po sa Pablo, sa loob ko na iwan ang katawan ito kasi yung kanyang faith. Kasi nakikita niya yung kanyang katutunguhan. Nakita niya yung langit na kanyang tatahanan sa piling ng ating
Panginoong Jesucristo. Pinigyan ko po, magkaroon po tayo ng kaisipan, katulad sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay nakikinig, tayo po ay nakatuon sa ating Panginoon. Ipinapahayag natin yung kanyang kabutihan. Tayo po ay gumagawa, kumikilos, pinapakita natin yung ating pananampalataya at tayo po ay namumuhay ay lumalakad sa pananampalataya. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Tayo po ay nalangin. Dakila at mga pangyayahang Diyos, patuloy na namin tinuturi, pinapasalamatan, nasamba sa umaga ito. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salitan kung saan, Panginoon, ay nagbigay sa amin ng kaalaman, karunungan, upang tumibay at lumago kami sa aming buhay pananampalataya at aming magamit, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay na kung paano namin naharapin ang mga pagsubok, mga problema na dumarating, Panginoon, sa amin. Patuloy, Panginoon, na sa iyong mga salita, ito po ay magamit namin upang aming maging sanggalang, sandata, Panginoon, sa iba't ibang mga palaso ng kaaway. Maraming salamat sa Diyos, gamitin mo aming buhay at patuloy naman na tumatag kami sa aming buhay spiritual at lumago kami sa aming pananampalataya. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, maging sa pamilyang narito ngayon, aming dalangin na kung saan pagpalain niyo po sila, gabayan niyo po sila, financially, Panginoon, at ikaw mag-provide, Panginoon, ng kanilang pangailangan, lalong-lalo na, Panginoon, ang kanilang pangailangan spiritual. Maranasan nila ang kapayapaan, kapanatagan, higit sa lahat, Panginoon, ang kagalingan na nagmumula sa iyo. May patuloy na kalingain niyo po sila, kumilos ka, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Maraming salamat sa iyo, Diyos. At patuloy, Ama, na sa aming pag-iwahiwalay na may dala-dala namin, Panginoon, ang salita. At patuloy na maging kagalakan at punipunin na pasasalamat sa aming mga puso. Sa iyo, Panginoon, ang mataas na papuri sa umaga ito. At sa isang Diyos na ating Panginoon na nangako na hindi niya tayo iwan, hindi pababayaan man. Tanggapin natin ang kanyang biyaya. Ang biyaya ng kagalingan, ang biyaya ng kalakasan, ng kapayapaan. Tanggapin natin ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ganang baga po sa inyo, pagpalain.